Mula noon ay iniwasan ni Hannah ng anumang pagkakalapit nila ni Ezekiel. He was taking advantage of her at hindi niya papayagan yon. Hindi naman na siya muling inalok ni Lucas ng date, kaya itinuon niya na lang ang atensyon sa trabaho at hindi niya tinanggap ang alok nitong bigyan na siya ng assistant. She needs all the distraction she can get. Huwag lang mapalapit dito. Kahit ang pagsabay sa sakyan ay iniiwasan niya. Isang linggo matapos na bumisita ang mag-anak na Dylan, ay dumating si Margo at niyaya siya sa engagement party nito at ni Zane. Naroon si Ezekiel at tumututol na sumama siya. Oh come on Ezekiel, kinukulong mo dito si Hannah? She's supposed to be having fun. Mariin itong wika. Do you wanna go? Tanong nito sa kanya. Why not? Mukhang masaya ngayon, sagot ni Hannah. Maganda nga sigurong maiba naman ang mga pinupuntahan niyang lugar para hindi siya nakakulong sa mundo ni Ezekiel. Padabog naman itong tumayo at inihagis ang diaryong binabasa. Okay, but I'll go with you. At hindi ka hihiwalay sa akin. Gusto ni Hannah na tumutol pero lumakad ito patungo sa silid kaya umakyat na rin siya para makapagbihis. I'll see you at the hotel. Sigaw ni Margo papanik niya sa silid. Kalahating oras pa lang ay kinatok na siya ni Ezekiel. Gorgeous. Puri nito sa kanya sa suot niyang maroon sleeveless, V-neck with ruffle slit dress. Eto naman ay napakagwapo sa suot na dark gray suit. She held her breath. You look handsome too, ganti niyang wika. Totoo ba? Gwapo ako sa paningin mo? Tila may insekuridad na wika ni Ezekiel. Alam ni Hannah na alam nito na sadyang umiiwas siya at nakikita niya ang lungkot sa mga mata ni Zeke. Gwapo ka naman talaga kahit pa nga nakatabis lang ng tuwalya. Humalahak naman ito sa sinabi niya. Tila nagbagong mood nito at naging masigla ang boses. Paano na-engage si Margo kay Zane? Ang sabi mo'y kasal pa siya sa una niyang asawa. Tanong ni Hannah habang binabaybay nila ang patungo sa pinagdarausan ng party. Si Dad ang may gusto niyan. Nabili ng mga Rus ko ang kalahati ng shares ng Albano Airlines. Knowing Dad, he'll do everything to get it back. Dylan agreed to merge with us. Kapalit ng pagpapakasal ng anak niya sa isa sa aming mga Albano. But he's married already. Bakit hindi ikaw? He twisted his lips as if disappointed. Nagsalubong din ang mga kilay ni Ezekiel. Dad knows I'm not interested in the company. Hindi niya ako mapapasunod. Would you rather want me getting married with another woman? Nagtaka si Hannah sa sagot ni Ezekiel dahil ang alam niya'y ikakasal din ito sa anak ng kaibigan ng pamilya nito. O bakang akala nito hindi pa niya alam. I don't mean anything Zeke, it could be you or Sandro dahil nga kasal na si Zane sa iba. Hindi ito sumagot. Nakatuon lang ang konsentrasyon sa pagmamaneho. Nang dumating sila sa hotel ay nagkislapan ang mga kamera pagkakita sa kanila ni Ezekiel. Ang iba'y nagtangkapang humingi ng interview sa binatang sinagot lang ni Hannah ng isang matamis na ngiti. Wala sa party si Zane, ngunit naroon si Margo na kasama ng iba pang modelo. Nang makita sila, hinila siya nito at pinakilala sa mga kasama. Si Ezekiel ay kinausap naman ng iba pang reporter na ayaw tumigil sa kakatanong kung sino siya at bakit siyang kasama nito. Maraming tao sa party at nagkakasayahan ng lahat. Makalipas ang kalahating oras ay hindi ni Hannah matanaw si Ezekiel. May mga kalalakihang lumalapit at nagpapakilala. Tinatanguan naman niya ni Margo bilang tandang kilala nito kung sino man yon. Isang lalaki pang lumapit sa kanya at nagpakilalang Dave Salvador, isa ring model at nagsimulang magpakilala sa mundo ng showbiz. He offered her a drink and started a conversation. Mukha namang mabait at mapagkakatiwalaan. Nang magyaya ito sa dance floor ay pinaunlakan naman niya. Dahil pala biro ang binatay na libang si Hannah na kausap to. Hinihingi nitong number niya, tinatanong kung pwede siya nitong dalawin sa bahay. At dahil maingay sa gitna ng dance floor ay malapit niya ng mukha sa kausap para magkarinigan sila. Matapos ang kanta ay nagyaya na siyang bumalik sila sa pwesto. Muli niyang hinanap si Ezekiel. Sa karamihan ng tao at nahagip ito ng mata niyang nakatayo sa sulok na may hawak na kopita. Nagpaalam siya kay Dave at lumapit kay Ezekiel. Tell me when you're finished flirting so we can go home.
Wika ni Ezekiel na tila nababagot na. Nahimigan din ni Hana ang galit sa boses nito. If you're not enjoying then we can go home. Halos alas 11 na rin naman, sagot niya rito. Lumakad na ito palabas at sumunod siya. Hanggang sa parking lot, hindi ito umiimik. Wala rin sana siyang bala kausapin to pero napansin niyang mabilis na takbo ng sasakyan. Anong problema mo? Tanong ni Hana dito. Kung alam ko lang na gagawin mo kung driver, hindi na sana ako sumama. Napakunot noo siya. Hindi ko hiniling na samahan mo ko, Zeke. At bakit ka nagagalit? Pinakilala lang ako ni Margo sa mga kasama niya. Pero nawala ka sa pwesto mo. How would I know kung nasan ka sa dami ng tao doon? Hindi ni Hana maintindihan ang kinagagalit nito. Kaya nakipagsayaw ka na kay Dave. Ganun ba? Sasagot pa sana siya nang tumunog ang telepono niya na nasa purse na dala. Agad niya itong sinagot at nadismaya ng si Dave ang sumagot at hinahanap siya sa party. I'm sorry Dave, we already left. Sagot niya dito at kaagad nagpaalam dahil hindi na may pintang mukha ni Ezekiel. So now he has your number? Unbelievable. Hindi si Hana sumagot para huwag nang humaba pang usapan pero naiinis siya sa inaasal nito na tila malaking kasalanan na may nakipagkilala sa kanya sa isang party. Sa halip na nag-enjoy siya, nainis lang siya sa kakitira ng isip nito. Nang makarating sila sa bahay, kaagad siyang bumaba at hindi na kinausap pa si Ezekiel. Tuloy-tuloy siya sa kwarto at doon ibinunton ang inis. Halos alas 12 na ng gabi, hindi pa si Hana dalawin ng antok dahil sa inis kanina pa kay Ezekiel. Hindi niya alam kung nagsiselos ba to o napahiya lang dahil dapat ay siyang kasama nito at hindi si Dave. Hindi naman niya kasalanan yon dahil ito ang biglang nawala. May kumatok sa pinto agad niyang pinagbuksan. Nakita niya nakatayo doon si Ezekiel at wala nang galit sa anyo nito. Pero ang init ng ulo niya hindi pa nawawala. I'm sorry, I overreacted. Wika nito sa mababang tono. Hindi ko alam kung bakit ka nagagalit. Napakaraming reporter ang nandoon. Alam nilang ikaw ang kadate ko. Pagkatapos si Dave ang kasama mo buong oras na naroon tayo. Ano na lang ang iisipin ng mga yon? For sure, it will be on newspaper tomorrow or the next day. Yan bang kinagagalit mo, Ezekiel? Remind me next time not to go out with you anywhere. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako nagpresenta na samahan mo ko. Pigil ang inis ni Hana na wika. She was actually hurt. It's his reputation after all. Kung sinabi nito nagsiselos to kay Dave, ikinatuwa pa sana niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. First of all, wala ka na karapatang panghimasukan ng buhay ko. Nakatira ako dito at nagtatrabaho ako sa kumpanya mo. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng ikikilos ko'y kailangan ng approval mo. We have our own life now, Zeke. Yeah, right. Wika ni Ezekiel sa kaagad tumalikod na tila may pait sa mga mata nito. Tanghali na sana si Hana, babangon kinabukasan para iwasan ang anumang pakikipag-usap kay Ezekiel. Alas 7 pa lang ikinatok na siya ni Nathan dahil sa ipinangako ng amang ipapasyal niya ito sa Enchanted Kingdom. Wala si Hanang nagawa kung hindi ang bumangon kahit mabigat ang pakiramdam. Katatapos lang niyang magbihis at maghanda ng gamit nang kinatok siya ng katulong para bumaba na. Sa garahe ay naabutan niyang naghaharutan ng mag-ama at bakas kay Nathan ang excitement. Nang makita siya ng bata, ay tumakbo palapit sa kanya at yumakap nang ginantihan niya ng yakap at halik. Let's go, Mommy! I want to see Mickey Mouse already! Tuwang-tuwang wika nito at hinilap ang kamay niya palapit sa sasakyan. Good morning. Tila alanganing wika naman ni Ezekiel na hindi ngumingiti at hindi rin naman galit. Good morning too, matipid niyang sagot. Binuksan itong pinto ng kotse at sumakay siya bago nito inayos ang anak sa likod naman dala ang ibang laruan nito para hindi mainip sa biyahe. Tahimik lang si Hana habang si Ezekiel at Nathan ay walang sawang nagkukwentuhan dahil sa pagiging madaldal ng bata. Paminsan-minsan ay kinakausap siya ni Nathan at sumasagot siya dito pero iniiwas niyang mabaling ang tingin kay Ezekiel. Pagkatapos ng kalahating isang oras ay narating na nila ang Enchanted Kingdom. Agad siyang bumaba nang ipinark ng binata ang sasakyan. Si Nathan naman ay namilog ang mga mata sa mga natatanaw. Lumapit naman sa kanya si Ezekiel imbis na kuhanin si Nathan sa backseat. Hey, galit ka pa ba? Mahina nitong tanong. No, matipid niyang sagot. Yes, you are. Hindi nga, bakit nakasimangot ka pa rin? Pinilit ni Hana na ngumiti at tingnan ang mukha ni Ezekiel bago siya umiwas kagad at pinuntahan si Nathan at inakay papasok ng park. Lalo tong natuwa na makita pang paborito nitong cartoon character at agad nagpakuha ng larawan. Sama din po kayo, ma'am.
Wika ng lalaking staff ng park habang kinukuhanan ng picture ang mag-ama. Napilitan siyang lumapit. Naramdaman naman niyang pinalibot ni Ezekiel ang braso sa bewang niya habang kinukuhanan sila ng larawan. Nag-ikot-ikot sila habang naghahanap si Nathan ng maaari nitong sakyan. Habang nakapila sila sa merry-go-round ay bumulong si Ezekiel sa kanya. "You don't seem to enjoy our company. Pagkatapos nito umuwi na tayo." Napatingin siya dito at ito naman ang tila sa seryoso. Napabuntong hininga siya saka ipina siyang magpanggap na hindi na aiinis. Nang isasalang na si Nathan sa rides ay sinamahan na ito ng ama. Napilitan si Hannah na kuhanan to ng mga larawan tuwing matatapat sa kanya ang dalawa. "Let's go home, sweetie. Mommy's not feeling well." Narinig ni Hannah ang kinausap ni Ezekiel ang anak. Nagsalubong ang kilay niya sa narinig. "You don't feel well, mommy?" Concern naman na tanong na bata. "I don't want to go home yet." Dagdag pa nito na kaagad na lungkot sa kaalamang uuwi na sila. Umirap siya kay Ezekiel saka kinausap ang bata. "I'm okay, sweetie. Nagbibiro lang ang daddy mo. Hindi pa tayo uuwi." Nakita naman niya ang pangiti ni Ezekiel ng palihim. Humarap to sa kanya at sinalat kunwari siya sa noo. "Are you sure, sweetheart?" "Oo nga." Linis ng sagot at inakay na si Nathan para maghanap ng iba pa nitong masasakyan. Bago mag-alas 12 ng tanghali ay naghahanap na sila ng makakainan. Nag-request si Nathan ng french fries at hamburger, kaya yun na rin ang in-order ni Ezekiel para sa kanilang lahat. Habang hawak ni Hannah ang hamburger at soft drinks ay pinunasan ng binatang gilid ng labi niya. Dahil sa kumalat na sauce, pilit naman niyang ignorahin ang pagkakatitig sa kanya ng binata at mabilis na inubos ang pagkain. Pagkatapos kumain ay nagyayang muli ang bata na itry ang iba pang masasakyan. Minsan ay siya ang kasama nito, minsan naman ay si Ezekiel. Alas 4 nagdesisyon si Ezekiel na umuwi nang makitang pagod ng bata. Wala pang kalahating oras ay nakatulog na ito sa sasakyan. Pumikit rin si Hannah dahil sa pagod sa maghapong pag-iikot sa park. Nang makarating sa mansyon ay binuhat na ni Ezekiel ang anak at siya naman ikinuha ang mga gamit nito at mga laro ang binili kanina. Inihatid niya ang mga iyon sa silid ni Ezekiel. "Salamat sa pagsama mo sa amin ngayon," mahina ni Ezekiel na wika. Pagkatapos ihiga ang anak sa kama, siya rin ay nakatunghay sa mahimbing na natutulog na si Nathan. "Walang anuman, gusto ko rin namang makasama si Nathan." Enjoy na enjoy siya kanina. "Ikaw, nag-enjoy ka rin ba?" tanong ni Ezekiel. "Nag-enjoy naman, nanibago lang ako sa maghapong pag-iikot. Pero okay lang, ang importante na pasaya natin ang bata." "Yes, that's true. I always want my son to be happy and I don't know how to do it without you." Sandali si Hannah natilihan sa sinabi ni Ezekiel at sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. Hindi rin niya alam kung anong dapat isagot dahil alam niyang isang araw ay kailangan niya nang umalis sa lugar na to. "Bakit naman? Hindi sa lahat ng oras ay nandito ako, Zeke. Kapag okay na si Nathan, maghahanap na rin ako ng malilipatan." Wika ni Hannah. "Hindi mo pa rin ba ako kayang patawarin?" Diretsyong tanong ni Ezekiel na hindi ni Hannah nasagot. "May kontrata pang naghihintay sa akin sa Singapore." Sa halip ay wika niya. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Ezekiel pero hindi niya binigyan pansin. "Yeah, right. Magpapahinga na ako." Wika niya sa kawalang lingon-lingon na lumabas ng pinto ng silid nito. Pagpasok sa sariling silid ay binagsak ni Hannah ang sarili sa kama. Hindi niya alam kung alin ang tama para sa kanilang dalawa. Sa maraming pagkakataon ay gusto niyang maniwalang mahal pa rin siya ni Ezekiel at gusto nitong muling bumalik sa buhay niya. Pero hindi niya alam kung handa na siya. Nakatulog siya ng ilang oras at pagising niya ay halos alas 11 na. Naisipan niyang magbabad sa tubig dahil nakalimutan niyang buksan ang aircon. Kanina dahil sa mga alalahanin. Kinabukasan ay maaga pa rin siyang nagising dahil maayos siya nakatulog kagabi. Pagbaba niya ng komedor ay wala ang mga magulang ni Ezekiel dahil sa isang party na dinaluhan. Si Ezekiel umalis din daw ayon sa mga katulong. Pinuntahan niya ang pamangkin sa silid ng binata at nakitang mahimbing pa ang tulog nito. Humiga siya katabi nito at niyakap ang pamangkin at hindi ni Hannah na malay nakatulog siyang muli. Nang uminat si Nathan ay nagising siya. Laking gulat niya nang makita si Ezekiel na bagong paligo at nakatunghay sa kanila. Katulad ng dati ay nakatapis to ng tuwalya sa ibabang bahagi ng katawan. Inirapan niya ito nang makitang nakangisi ito sa kanya. "Don't blame me again for not wearing decent clothes. You're in my room and you're here uninvited." Pinagsalikop ni Ezekiel ang braso at sumandal sa tukador.
Tumayo si Hana para lumabas ngunit humarang to sa pinto. "Aren't you gonna greet me good morning?" "Good morning." Hindi na ni Hana na ituloy dahil lumapat ang mga labi ni Ezekiel sa kanya at siniil siya ng halik. Tinulak niyang dibdib nito pero lalo tong nilapit ang katawan. Nawala lahat ng katinuan niya ng mga sandaling iyon. His kisses were wild and with force. Ang kamay nito'y humahaplos sa batok niya at ang isa ay nakapulupot sa bewang niya. Dahilan para hindi siya makawala. Malalim ang halik nito at naghahanap. Wala siyang magawa kundi ang tumugon. Dahil nabihag nitong kaagad ang damdamin niya. Lumipat ang mga halik nito sa leeg niya kasabay na paglandas ng kamay nito sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Lalo siyang nag-init sa ginawa nito. Nang may pasok nitong kamay sa loob ng pangitaas niya, nagpaliyad siya. Gusto niyang pigilan ang kamay nitong naglalaro sa katawan niya, ngunit natatangi siya sa sensasyong dulot noon. Pinaglandas rin niya ang kamay sa katawan nito at nilarong ilang balahibong naroon. He groaned in satisfaction. Bumaba ang kamay nito sa garter ng pajama niya at pumasok doon. Naalarma si Hana at bumangon ng kaba. At takot, pilit niyang inilayong muli ang katawan, ngunit tumaas muli ang halik nito kasabay ng pagparte. Nang hita niya para maipasok ang kamay at damhin siya. Lumukob ang init sa kanyang katawan at napaungol siya. "Daddy?" Tila malamig na tubig ang biglang bumuhos sa kanya pagkarinig sa boses ng pamangkin. Kumala si Hana sa pagkakayakap kay Ezekiel. Sa kapatakbong tinungo ang kwarto. Nanghinang mga tuhod niya, kaya sumalampak siya sa sahig. Nanatili siya sa ganoong ayos ng ilang minuto. Hindi niya akalaing madadala siyang muli ng mga halik ni Ezekiel. Kung nagtagal pa ng konti at baka tuluyan niyang naipagkaloob ang sarili. Makalipas ang ilang minuto ay narinig niyang kumakatok si Nathan sa pinto kaya't napilitan siyang buksan iyon. Nakasandal si Ezekiel sa balustre habang ang pamangkin ay nasa pintuan niya. "Let us have breakfast, Mommy." Wika nitong hinawakan ng kamay niya. Ngumiti lang si Hana at sumunod sa bata pababa ng komedor. Si Ezekiel ay nasa likod nila at nakasunod din. Kay Nathan niya itinunang atensyon habang nag-almusal at iniwasang magtama ang kanilang mga mata ni Ezekiel. Nang matapos kumain ay nagyaya naman ang batang maglaro sa playpen nito na nasa loob ng silid ng ama. Wala si Hanang nagawa kung hindi ang sumama. Si Ezekiel ay hindi naman umakyat at hindi niya alam kung saan to nagpunta. Dinala niyang mata sa silid ng binata. Bukod sa mga ilang picture frame na nakasabit doon, ay wala nang gaanong palamuti sa dingding. Umupo siya sa kama at pinagmasdan ang pamangking na nililibang sa paglalaro. Sa maraming pagkakataong magkasama sila ay napagkakamalan siyang ina nito dahil sa pagkakahawig nila sa mata. Hindi niya alam na magiging buhay ng pamangkin kapag dumating na ang mapapangasawa ni Ezekiel. Pero hindi niya maiwasang humanga sa paninindigan nito kay Nathan kahit hindi nito itutunay na anak. Alam niyang magiging isang mabuti rin itong ama sa anak niya kung sakaling nabuhay ito. Muling lumukob ang kalungkutan sa kanya nang maalalang pagkakalaglag sa batang nasa sinapupunan niya. Kasabay ng pagkawala ng anak niya ay ang pagkawala ni Ezekiel sa buhay niya. "Ay ma'am, nandyan po pala kayo." Nagulat siya nang bumungad ang katulong mula sa pinto. Pinapakuha po ni Zerzik yung susi ng kotse at wallet daw po niya. Nasa drawer daw po sa bedside table. Tumayo siya at binuksan ng drawer at kinuwang susi doon. Nasa ibaba pa pala si Ezekiel, nasa isip niya. Nang kinuha niya ang wallet ay nahulog doon ang nakaipit na ORCR na sasakyan nito. Ibinalik niya yon sa pagkakaipit nang may makita siyang isang pamilyar na larawang nakasuksok sa may transparent na packet nito. Ang picture na binigay niya dito para sa scholarship niya dapat. Bakit yung nasa wallet nito hanggang ngayon? Maraming tanong ang nagunahan sa isip ni Hana. Mahal pa ba siya ni Ezekiel? Pero bakit ito magpapakasal sa iba? Makikipagbalikan ba siya rito at pigilan ang pagpapakasal nito? O hahayaan na lang ito magpakasal at aalis na lang siyang muli sa buhay nito? Pagkatapos maglaro ni Nathan ay binili ni Hana sa katulong na paliguan na ito. Bumalik siya sa silid at nakita niyang ilang missed calls ni Dave at isang message na nagyayaya sa kanya ng dinner date ngayong gabi. Napagpasyahan niyang tanggapin ang paanyaya nito. Pagbaba niya'y nagulat siya nang makitang may kasama si Ezekiel na isang magandang babae. Naroon na rin ang ina ng binata na kasama nila. Agad umahon ang selo sa dibdib ni Hana nang makitang hawak ito ni Ezekiel sa bewang. Agad naman niyang iniwas ang tingin doon. Nang makita siya ng ina ni Ezekiel ay kagad siya nitong pinakilala sa kasama. "Nandyan ka pala, si Maricar, kababata ni Ezekiel. Galing siya sa Amerika at doon nag-aral." "Hi, so you're Hana?" Nathan's aunt, wika nito.
Pilit si Hana ngumiti at tinanggap ang pakikipagkamay nito. It's nice to meet you. Maiksi niyang sabi. Ang ina ni Ezekiel ay umakyat na sa silid nito at naiwan silang tatlo sa sala. Anong gusto mong inumin? Tanong ni Ezekiel sa babae. Just water, Zeke. Sagot nito. Nagpakuha naman ng binata ng tubig sa katulong. Gusto ko makita ang venue sa hotel para magkaroon ako ng idea kung anong dapat na ayos. Nahimigan ni Hana na tungkol sa kasal ang pinag-uusapan ng mga ito, kaya't nagpaalam siyang babalik ng silid. Aalis kami mamaya papunta sa hotel, isasama ko si Nathan. Wika ni Ezekiel sa kanya. Would you like to come? Pilit siyang umiti sa dalawa at umiling kahit nagngingit-ngit ng kalooban niya. I have a dinner with Dave later. Tumalikod si Hana kaagad at lumakad palayo sa dalawa. Sa loob ng silid niya, ibinuhos ang sakit na naramdaman. Nandito na ang babaeng dapat nakasama ni Ezekiel at hindi siya. Lahat ng katanungan ni Hana sa sarili kanina ay nasagot na ng presensya ni Maricar. Wala naman sa mukha ni Ezekiel na tutol ito sa pagpapakasal sa babaeng galing ng Amerika. At dito na po nagtatapos ang 12 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.